Ayan, amazing morning everyone. Hello Mentor Karina, Mentor Vanessa, and everyone na mga nandito sa Zoom, Mentor Michael. Hello po. Yung pinaka-topic natin ngayon, alam nyo rin to. Pero actually, dami kong isi-share sana ngayon. Nanghihinayang ako kasi hindi tayo ganun karami. Pero siguro, nasa party-party sila. 'Di ba? Gusto nilang mag-party-party ngayong season. Iba-ibang mga reunion ang mga napupuntahan nila ngayon. Pero I hope ma-replay nila tong training na to kasi maganda po ito, no? So, yan, mga mentors. 'Di ba usually, ito yung nagiging struggle. Isa to sa nagiging struggle, especially ng mga bago, na kapag um, nagpe-present, after ng presentation, hindi na alam yung sasabihin. Tama ba? Mentor Vanessa, Mentor Michael, diba? Mentor Karina. Yung minsan kahit alam mo na, pero pag nandyan yung prospect, parang wala kang masabi. Di ba? Alam nyo kung bakit? Kasi ibig sabihin, hindi mo na ipapractice kung ano yung dapat sabihin after ng presentation. Hindi mo nilalaanan ng oras na i-practice, 'di ba? So, ganun siya. And before ko pala simulan, no? Kung okay lang mga mentors, isama natin sa DMO natin na lagay nyo po every Wednesday, Wednesday pa lang, lahat ng active leaders mo na ginagawa yung business, tawagan mo. Ipaalala mo yung team day ng Thursday para papasok po sila sa team day ng Thursday. Kasi matik na to actually. Meron talaga tayong team day every Thursday. O kaya, every Thursday ng umaga pa lang, nagtatawag ka na. Meron po ba dito sa room na to na nagtawag ng leaders ngayong linggo na beforehand, hindi yung pag nandyan na yung poster. Kailangan po natin yung skill na yon, yung natututunan natin mag-promote ng event. 'Di ba? Halimbawa, merong ISO, 'di ba meron tayong ISO, yung ano natin, I am School of Wisdom sa January. Na-promote mo na ba 'yan sa mga leaders mo? O hinahayaan na lang natin na makita nila 'yan sa ano, sa I am page? Yan, ganun mga mentors. Kailangan i-promote natin. Kapag may anniversary ang team natin, promote mo. Lagi mong i-promote kasi isa yang sa skill sa negosyo natin na kailangan mong matutunan. Kasi every time na nagpo-promote ka ng event, gumagaling ka mag-promote, na ipa-plug in mo sila dito sa loob ng Zoom, na ipa-plug in mo sila dito sa mga team day natin, events ng company. Ang nangyayari, nale-leverage ka. Tama ba, Mentor Vanessa? Nale-leverage ka? Kasi imbis na ikaw yung magtuturo nung sinasabi ng speaker, hindi na. Maririnig na mismo ng leader mo sa mismong bibig ng speaker kaysa ipapasa mo. Tama ba, Mentor Karina? Mas maganda ba yon na yung leader mo nakapasok sa ganito, sa mga team day, na sila na mismo yung nakarinig nung topic, ng pinaka-training. Tama ba, Mentor Karina? Yes naman po. Opo. So, kaya, mga mentors, ihahabit natin yon. So, maliban sa dapat talaga, bago mo ipopromote, make sure talagang pumupunta ka. Kailangan pumasok ka din. Kasi hindi pwedeng papagawa mo sa iba, pero hindi mo siya ginagawa. Tama? Wala siyang kapangyarihan. Kaya kung mapapansin mo, kahit sabi mo sa mga leader mo, Mens, magpa-pay in ka, Mens, mag-invite ka, Mens, mag-prospect ka. Alam mo, walang kapangyarihan kapag ikaw mismo hindi mo siya ginagawa. Nasusundan mo? Napapansin nyo ba yung minsan yung may sinasabi ka sa leaders mo pero ayaw nilang gawin? Alam mo kung bakit? Wala kang kapangyarihan. Kumbaga, hindi ka nagkakaroon ng power sa kanila or influence kasi nakikita nila sa'yo, hindi mo ginagawa.
Nasundan niyo po, mentors. Kaya napakahalaga yon. You lead by example, you promote the event, i-plug in natin lagi sila dito, mga mentors. Kasi ah, kapag hindi natin sila pina-plug in, babagsak po yung ano nila, yung burning desire sa business. So ito na yung pinaka-topic ay Mentor Ivy po pala ha. Sa ayaw niyo po sa gusto, tayo po ay isa sa founder ng Team Stallions kasi parang may bago po dito na nakikita ako, no? So, maganda po talaga na nakaka-attend po tayo nito. So, ngayon 10,000 participants tayo. So, kung kaya pang mas marami, mas maganda, ma-PM pa natin sila. So, ito na po. Ayan. So, usually, after ng presentation, balikan ko yung kanina ko sinabi, natatameme na yung iba. Hindi na alam yung sasabihin. Tama ba? Ganun yung nangyayari. So, itong topic na to, this is seal the deal. Seal the deal. Pero hindi yung broad na topic na ano ha, yung usually na nakikita nyo sa IAM. Gusto kong isimple lang. Pasimple lang natin kung ano talaga yung sinasabi after ng presentation para yun yung matandaan mo kasi the more na marami tayong naituturo na mga tips, mga technique, paano magko-close, ang nangyayari, mas lalong wala ka nakukuha, mas lalong hindi mo naiintindihan, di ba? So, ngayon, sisimplehan lang natin kung ano talaga yung sinasabi, iyon talaga yung ituturo ko sa inyo dito. So, excited na ba kayo, mentors? Pa-type nga po sa chat box, I am excited. Ayan. Type nga kung nandiyan po kayo. Tapos yung mga naka-off cam, kung kaya po mag-on cam, much better po. No? Kasi I believe nag 1 month na, no? Simula nung nakaraan akong nagsalita. Tama, 14 ako yung last na nag-training. Yun sabi ko, i-hit natin na magkaroon ng wifi sa bahay. So, maganda po talaga naka-on cam tayo para nakikita po namin kayo. So, eto na po, 'di ba? Yan. Before, yan. Before na sabihin ko to, gusto ko lang din i-insert to, no, mentors. Nagiging sakit din kasi to ng mga leaders na yung kapag tumatagal, nagkakaroon ka na ng mga idea, gumagaling ka na sa negosyo, hindi na tayo usually talagang nag-empty cup. Hindi na tayo nag-empty cup dun sa mga mentors natin. Minsan naiisip natin parang ka-level na nila tayo. Minsan nga yung iba iniisip mas magaling na sila sa mentor nila. Sana po hindi tayo ganun aabot sa mga ganung point kasi ayun yung isa sa magiging downfall mo sa negosyo na to. No, mga mentors. Binabakuna ko lang to mentors ha. Wala akong sinasabi na meron dito sa Zoom natin na ganun. Ang inaano ko lang kasi nagkakaroon ng tendency na ganun. So, tandaan natin mga mentors, no? Tandaan natin na the para para maging ano, kumbaga para pakinggan ka ng mga leaders mo at the same time, matuto tayo talagang mag-follow. Matuto tayong mag-empty cup. Kailangan nating mag-empty cup, lalo sa mga mentors, lalo kung halimbawa, hindi mo pa naman na-achieve kung ano yung na-achieve ng mentor mo. Halimbawa, hindi ka pa naman kumikita ng milyon. Ibig sabihin, may lamang or may alam yung kumikita ng milyon at nagmilyon na dito sa negosyo na to sa'yo. Na kailangan alamin mo yun. Ano yung meron sa kanya? Ano yung alam niya? Huwag natin palaging ang gusto lang natin i-input yung kaalaman natin. Yung gusto lang natin madalas na gusto mo lang pakinggan yung gusto mong pakinggan. Yun sa sarili nating kaalaman. We tend na hindi na tayo nakikinig. Sa totoo lang.
Minsan kapag halimbawa may nagsasalita ng iba, ikaw ba yung tao na kapag may nagsasalita yung iba, pinapakinggan mo talaga yung sinasabi niya? O gusto mo siyang agad matapos para makapagsalita ka ng gusto mong sabihin? Ganon. May ganyan eh. May dalawang klase ng tao. Ganyan usually. Bakit ko to ini-insert? Kasi napakahalaga din to sa pagkuklose ng deal. No? Yung dapat, ano ka, kailangan mo maging attentive dun sa kakausapin mo, sa prospect mo. Huwag kang masyadong salita ng salita ng salita. The more na ikaw yung nakikinig, na napapakinggan mo siya, the more na malalaman mo kung saan mo ipapasok or ano yung parang pinaka-pain niya or yung kiliti ng prospect mo, mas malalaman mo pag nakikinig ka ng maayos. Okay po ba yon? Kaya sa mga mentors, ganun din. Dapat habang tumatagal tayo, mga mentors, huwag tayong porket nalalaman mo na yung mga I am 5, alam mo na lahat yan, halimbawa napapakinggan mo na. Pero ang tanong, ments, nag-iisang milyon ka na ba a month para hindi ka na umattend ng training? Ng at least na lang, at least nag-iisang, nakuha mo na ba yung talagang kompletos recados ng negosyo na to, nag-iisang milyon ka na ba every month para hindi ka na makinig sa mentor mo? Nasusundan niyo po, mga mentors? Kasi ayun po yung nakakalungkot, no? Yung kapag tumatagal, nababaliwala na po natin yung halaga ng mga tinuturo sa atin dito sa negosyo. No, yung time na nilalaan din sa atin ng mga mentors natin, no? So, ito po. Ayan, sa pagko-close ng deal, 'di ba? Ito review na lang 'to. Ito usually na 'to. After ng presentation kasi, 'di ba? Ang una natin tinatanong, ito I am na mismo ha, hindi siya generic. Ito na mismo yung ginagamit sa I am. Um, After ng presentation, mapa-video man 'yan or sa IAM mismo, pumunta siya mismo doon ng offline or na-presentan mo. So after that, dapat matutunan mo to, yung pagko-close ng deal. Simple lang naman to, mga mentors eh. Kailangan mo lang i-practice sa bahay. So number 1, ito yung unang question na itatanong mo kapag nagko-close ka ng deal. Halimbawa, ang pangalan ng prospect mo, Christina. Yan. Sis Christina, ano ba yung nagustuhan mo dun sa presentation? Yung product ba? Yung business ba? Or both? Ayan. O halimbawa, Mentor Christina. O sabihin na lang natin, ikaw na Mentor Crystal. Ano ba nagustuhan mo? For example, sige, sinabi niya product. Sinabi niya business. Kahit ano yung sabihin niya or both, kailangan mo, ang gagawin mo, agrihan mo. Mag-agree ka lang. Mag-agree ka lang doon sa sinabi niya. Then, uy, oo. Halimbawa, sinabi niya, nagustuhan ko yung product eh. Uy, oo, sis Christina, maganda nga talaga yung product. Huwag mong kukontrahin ah. Kasi minsan nagiging, ano yan, ayan yung isa sa nagiging mali ng mga bago, lalo yung mga walang training, yung kinukontra. Yung ano, hindi maganda rin yung business, sis. Yung halimbawa product lang yung sinasabi niyang nagandahan siya. Ay yung business hindi mo ba nagustuhan? Yung ganon. Hindi na po yun na, wag mo na pong i-insert yung ganon. Kailangan po kasi hindi tayo, tandaan nyo, sa pagko-close ng deal, hindi ka nakikipagdebate. Okay? Hindi ka nakikipagdebate. Ang goal mo, ma-seal yung deal. Ang goal mo, as much as possible, ma-on the spot. Ang goal mo, magbayad siya. Ang goal mo, mapa-avail siya ng package. Ayun yung goal mo. Kaya as much as possible, i-appreciate mo kung ano yung sinasabi ng prospect mo. Mag-agree ka lang, uy, oo, maganda nga talaga yung product natin, talagang pang world class yan. Tapos, kung halimbawa, nagustuhan niya yung business lang, hindi niya masyadong na ano yung product, agree ka lang ulit. Tama, tama sis Christina, maganda nga talaga yung business, lalong-lalo na yung kitaan, napakarami kong nakausap na yan talaga yung nagustuhan.
O, halimbawa, sinabi niya naman both. O, tamang-tama, Sis Christina, talagang parehas tayo. Kasi nung nakita ko rin tong negosyo na to, gandang-ganda rin ako. Kahit ano, actually, itong sinasabi ko, casual lang to. Basta mag-agree ka lang. Kahit anong gusto mong sabihin, basta mag-agree ka lang. Pero wag nang aabot na ang haba ng agree mo. Yung parang nag-present ka na ulit. Halimbawa, Mentor Vanessa, halimbawa, ikaw yung prospect. Di ba? O, sinabi ko, oo nga, sis Vanessa, ang ganda nga talaga ng products, no? Yung barley natin. Oo, kasi, di ba, meron yan 68 micronutrients, 'di ba naalala mo dun sa presentation? Tapos nakatulong talaga yan sa anak ko. Yung ang haba na. Mentors, ments, tandaan nyo to. May gumagawa nito. Yung mag-a-agree ka lang, dun ka pa lang sa first question, humahaba na, ments. Humahaba na. Kailangan mo lang mag-agree at least one to two liner lang. Pwede na po 'yon. No, i-agree mo lang para ma-insert mo naman, mentors, ma-insert mo naman yung second question mo. Nasusundan nyo ba, mentors, ano na. Kung kaya nyo pong i-type sa chat box, maganda din po ah. Yung second po, eto dinagdag ko lang to. Ito usually nagiging ano ko to. Para lang mas ma-deepen ko kung ano yung naintindihan niya sa presentation. Kaya ako sinasama tong question na to. Halimbawa, dinadagdag ko to Sis Christina, nga pala, ano yung nagustuhan mo dun sa product? Halimbawa, sinabi niya product. Gusto ko lang i-deep. Gusto ko lang i-deep. Kahit papano kung ano yung pinaka naging kiliti niya dun sa business or nagustuhan niya. O kaya sinabi niya, business, di ba? Yung business side. Nga pala, Bro Raymond, ano yung pinaka nagustuhan mo dun sa business side? Nagustuhan ko dyan yung just for you, ganyan, ganyan, ganyan. At least nakikita mo yung interest niya kung saan banda talaga siya specifically na gandahan dun sa negosyo. Kung sa product ba sa business, pero saan? Halimbawa, meron ako dyan nakausap, sabi niya, nagustuhan ko talaga, ang pinaka nagustuhan ko sa presentation mo, yung barley talaga. Kasi parang mga nababasa ko na rin yan na ganyan, 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 ganyan. Kaya gusto ko siyang masubukan. Ganun, at least nalalaman mo kung ano, saan mo ipapasok talaga. Kung ano yung pinakakiliti ni prospect. Nasusundan po, yun na, ayun po yung second question. Then, yung third question po, Sis Miriam, nga pala, ano palang package ang plan mong simulan? Kailangan may choices lagi, mentors, ah. Wag parang, ano siya, ending question. Kailangan lagi may choices pag dun sa dulo. Nakita niyo yung kanina, product, business, or both? Yung sa second, tinatanong mo, yung business, ano yung nagustuhan niya sa business, ganyan. Then dito naman, tinatanong mo, ano yung package pala na gusto mong simulan? Yung silver ba? Yung gold ba? Or yung jade? Yan, di ba? So, kahit ano ulit, ganun ulit, mentors. Ayun lagi yung pattern. Yung sinasabi ni prospect, anong gagawin? Mentors, palagay nga po sa chat box. I-appreciate mo. I-agree mo. Mag-agree ka lang at mag-appreciate nung sasabihin niya. Kahit ano pa yon. Okay? Huwag kang kokontra, tama, Mentor Miriam. Dahil hindi ka nakikipagdebate pag nagko-close ka ng deal. Tandaan mo wala kang kaaway kapag nagko-close ka ng deal. Oh, anong package yung gusto mong simulan, tita? Yung silver ba, yung gold ba, or yung jade? O, halimbawa, sinabi niya silver. Ay, oo, maganda talaga yung silver. Kasi meron niyang balikpuhunan program, yung every nakakalima ka may 15,000. Maganda po talaga yan. Pero, halimbawa, kahit ano yung piliin niya, agree ka lang. Pero kung ang pipiliin niya ay lower package, 'di ba? Lagi ka mag-agree
you must also learn to upsell. After agreeing, kumbaga, after mo mag-agree, ang sunod mong gagawin, mag-upsell. I-upsell mo. Kung halimbawa silver, at least i-upsell mo sa gold. Halimbawa nagustuhan niya gold, at least i-upsell mo sa jade. Pero pag nararamdaman mo, mararamdaman mo rin kasi sa prospect eh. Halimbawa, nakikita mo sa prospect mo na kaya niya, kahit sinabi niya silver, simula lang ako sa silver, pero nakikita mo, kaya niya jade. I-offer mo yung jade, i-upsell mo sa jade. Paano mo maa-upsell sa jade? Paano mo maa-upsell sa gold? Dapat, alam mo, yung benefits ng mga product na yan. Kaya meron tayong training mentors na I am Detailed Business Presentation. Yung IDBP natin, 'di ba? So, maririnig mo doon ano yung meron sa jade, ano yung meron sa gold. 'Di ba? Naka-detailed 'yun, 'di ba? So, halimbawa, silver to gold. Okay naman yan, tita, yung ano, silver, maganda siya kasi may balik puhunan siya na give me 5 eh. Pero share ko lang share ko lang. Ako usually nagsusulat na ako niyan. Maganda may visual kahit papano. Isulat mo sa papel. Maganda kahit papano. Dapat lagi kang merong bond paper sa loob ng bag mo o kaya notebook na malinis na pwede mong pagsulatan. Halimbawa, mga ganitong notebook, ayan, ganyan. 'Di ba? Sulat ka. Kumbaga isulat mo, halimbawa, sinusulat ko doon. Okay naman siya, pero eto share ko lang tita yung gold. Ayan yung upselling. Share ko lang yung gold Kasi si silver, halimbawa, isusulat mo ngayon, ganyan, halimbawa. Si silver kasi, tita, sinusulat ko yan eh. Usually kapag mga batikang networker, nakapabaliktad pa yan. 'Di ba? Si silver kasi, 'di ba yan merong give me 5 bonus. Every time nakakalima ka, kasama na yung mga direct referral at saka mga bonuses, 24,500 yon, 'di ba? Ang kaibahan niya kay gold, si gold kasi, tita, may give me 5 siya at may just for you. Bakit ko nasabi yon? Kasi kapag gold ka, kapag silver ka, rather, kapag silver ka kasi tita, pag may napasali tayong 4 na gold, wala ka pong just for you. Para klaro lang po sa inyo. Kailangan mo i-clear yon kasi minsan yung mga prospect natin, hindi nila naiintindihan yun mabuti sa presentation. Akala nila kahit anong package yung i-avail nila, makukuha nila lahat ng benefits na nakikita nila sa presentation. May mga ganon na hindi nila naintindihan. Kaya kailangan mo yon i-put emphasis. Kumbaga, lagyan mo ng emphasis sa closing. Nasundan nyo po, lalo sa pag-a-upsell. So, ayun na, sasabi mo, kasi ganun po yun. Halimbawa, kahit makalima po kayo na gold, tita, alam nyo po, tita Karina, pag nakalima po kayong gold, kapag silver po kasi kayo, wala po kayo dong give me 5. Sayang naman po, di ba? Kaya po, eto, shinare ko lang, eto po kasi yung isa sa bestseller. Ay, eto yung magic word. Isa po kasi ito sa bestseller dito sa amin, yung gold. Kasi nasa gitna siya. Ipakita mo lahat ng strength ni gold. Kasi nasa gitna po ito, nasa middle. Ayan, tandaan niyo po yan nasa gitna siya. Bakit ko po nasabi yun? Kasi for example, may nakuha ka pong 5 silver, may 24,500 ka. Dahil gold ka. Sakop rin po yan ni gold. Tapos kapag nakaapat ka pong gold, syempre may 60,000 ka. Kasi gold ka po. Wala pong matatapon. At the same time, ito po yung maganda, tita. Di ba, limbawa, may kakilala rin tayo, may jade, nag-jade. Kapag meron pong 4 na nag-jade,
at least kahit papano, hindi ka man magkaroon ng 300,000, meron kang 60,000. Tama po ba? At least meron ka pa rin just for you. Ganun po sa gold. Okay? Nasundan niyo po. Actually, hindi yun yun, i-disclaimer ko lang din. Hindi talaga yun yung computation Kasi may table yung gold talaga. Hindi 3-5 kaso, ginaganon na lang po natin, tandaan niyo po ito baka kasi may nako-confuse. Ginaganon na lang po natin kasi kailangan natin i-layman's Kung ano yung na-present mo sa presentation, yun lang yung mga words and mga numbers na sinasabi natin kasi para hindi na magulo. Okay po ba yun? Kasi 'di ba may iba pang direct referral talaga ang gold to jade kapag nakapagpasali ka ng jade. So, ganun siya Kasi 'di ba 10,000 yon para hindi na po magulo. Ganun na lang din po 60,000 na lang para same lang din naman yon. Ang mahalaga yung value mataas pa din, parang ganun. So yun, i-middle mo yung gold, ganun po siya. Tapos ito pa po tita, kasi halimbawa po, pag may mga nailalagay po sa ilalim natin, 'di ba auto spill po dito sa business natin? Yung kapag nauna ka pong na-encode, malalagyan ka po sa ilalim mo talaga. 'Di ba? Malalagyan at malalagyan ka. Lalo kung nandyan ka sa spill side. So, kapag meron ka po kasi, halimbawa, ikaw po ito, 'di ba dinodrawing mo siya? Tapos nandito ka po. Halimbawa po, may nailagay po na gold sa'yo. Silver ka po. Ang match ng silver, magkano, mentors? 1,000 ba? Tama ba? So, 500 points. Ha? Baka kay Papa yun. Sige, sige, sige. Hindi ko alam na. Sige na. Kay Papa yata yun. Sige na, nak. May ano si Mama. Ayan, 'di ba? Live na live tayo. So, halimbawa, 500 points yon. Ang gold ay 1,500 points. Alam niyo po ba, alam mo po ba tita, na halimbawa silver ka po, kahit wala ka pa pong napa-join, may nailagay po under mo, nailagay po dyan ng team natin na gold. Imbis na 1,500 points po yon, dahil silver ka lang, nawawala po yung 1,000 pesos. Kasi 500 lang po yung points na pumapasok sa system dun sa spillover. Imagine niyo po tita, paano po kapag may na-spill po sa inyo na 100 na gold sa ilalim niyo po? 100 po na gold. Halimbawa sa loob ng 1 taon or 3 months, 100 na gold. Magkano po yun? Ayan. 1, 2, 1, 2, 3. Alam niyo po ba 100,000 yon? Ibig sabihin po, may nasasayang po na 100,000 pesos. May nasasayang po na 100,000 pesos nang dahil silver lang po kayo. Ganun po kahalaga yung package na kukunin niyo dito sa business. Sinishare ko lang po siya. Actually, ibabalik niyo ulit, mentors. Ang tawag dito, sandwich. 'Di ba? Kanina nag-agree ka, tapos sinabi mo yung point mo sa gitna. Ito po yung pattern na lagi niyo pong tandaan yung mga pattern. May mga pattern po tayo lagi Nag-agree ka, in-appreciate mo, sa gitna, sinabi mo yung point mo, medyo dito yung negative, kumbaga, binibigay mo yung point na iba, nag-upsell ka sa gitna. Sa huli, ibabalik mo ulit. Pero tita, okay naman po yung silver, maganda naman po yan. 'Di ba? Igaganon mo pa rin. Kasi kahit papano, at least may give me 5. Kumbaga at least, na-share ko lang po sa inyo yung gold at yung
benefit ng gold para kahit papaano may choices po kayo. Okay? Mentors, are you learning, mentors? Ganun po siya, no? At the same time, ganun din po sa Jade Mentors. Halimbawa, kinuha niya, ang sinabi niya, gold naman. Halimbawa, sinabi ng prospect mo, um, ang nagustuhan ko yung gold eh. Yan. Minsan, kahit nakita mo, ay may pera na to, gusto mo nang ma-close yung deal. Sige na po, sige, fill up na po tayo sa form. Diba? Yung ganun ka na, yung excited ka na. Mens, wag muna. Kailangan maging habit mo to. Kailangan mong i-upsell. Okay? I-upsell mo. I-agree mo. Yes, maganda po yung gold, tita. Okay po yan, yung gold. Pero okay lang po ba, share ko rin po sa inyo yung jade. Eto naman yung word pag sa jade. Ito po kasi yung pinaka-bestseller sa company. Ito po yung pinaka kinukuha ng karamihan. Lalo kung halimbawa, negosyante yung kausap mo. Ah, kinukuha po ito lalong-lalo na po ng mga negosyante. Kasi nakikita po nila yung benefit na meron dito sa jade. O, halimbawa, igaganyan mo na ngayon. Ang unang-unang kaibahan alamin mo yung kaibahan ni gold at saka jade. Actually, marami pa yun Dalawa lang yung sinabi ko sa inyo, pero marami pa. Marami pa yung pagkakaiba ni silver and gold. Tapos sa gold and jade, bigay lang din ako ng points. Sa gold and jade, yung isa sa pagkakaiba, syempre yung products. 'Di ba? Yung sa gold po kasi, no, tita, 'di ba, meron ka 45,000 worth of products. Sa jade naman po natin, ang kagandahan po nito, meron ka po 250,000 worth of products. 'Di ba ang ganda po? Kapag nabenta po natin 'yan lahat, pag naubos po 'yan, may 50,000 ka na po agad. Wala ka pa pong napapasali nun. Wala ka pa pong nire-refer sa system. Own products mo pa lang po 'yon na binenta natin. Susundan niyo po, ayun yung una, yung products. Then next is, syempre, yung just for you. Kung si Gold po, di ba may give me 5 po yan just for you. Si Jade naman po, sakop niya po lahat. May give me 5 siya just for you. At the same time, kapag may apat po tayo na pa Jade, meron ka po 300,000. Kasi kapag gold po, alimbawa, kapag may apat po tayong napa Jade, tapos gold po yung package nyo. Lalo po kung marami po, may mga connection po talaga kayo na na alam nyo may pang Jade po. Ang ang papasok lang po sa inyong just for you, pati yung mga bonuses, 60,000 lang. Sayang naman po, imagine niyo po, 300,000 po yon less 60,000. Magkano po yon? 1, 2, 3, 34? Ano tayo? 4. Ang natapon po, 240,000. Maliban pa po dun sa 240, may natapong ka pa pong 50,000 na worth of products. 'Di ba po? So, kaya tita, kung may pan-jade ka lang din, go for jade na. No? Yung mga pagsasalita neto, mga mentors, kailangan nandun yung conviction nandun yung confidence Kasi kailangan din hindi yung parang kinakabahan ka na sinasabi mo 'to, na parang natatakot ka na kapag magje-jade yung prospect mo, paano kaya 'to mens? Kasi wala pa akong jade na leader. Paano ko kaya 'to ile-lead? Yung marami ka ng overthinking, mga mentors, nararamdaman po yun ng prospect. Kaya dapat hindi yun mag-manifest sa'yo, kailangan hindi niya maramdaman yun. Kailangan kapag nagko-close ka ng deal, yung conviction mo, yung confidence mo dun sa package na ina-upsell mo, nandoon. Okay? Kasi maipapasa mo po yun sa kanya, pati yung excitement mo. Okay? So, ganun po yun. Tapos, ayun ulit. Gayahin mo ulit yung kanina, yung style. Ginagawa ko kasi itong style na to. Limbawa po, ito po ako, 'di ba? Tapos nag-join po kayo, gold po kayo. Ido-drawing mo 'yan Yung may bilog ganyan, 'di ba? Gold ka po. Pag may nalagay po sa iyo diyang jade, alam niyo po ba, 'di ba ang gold 1,500? Ang jade po kasi tita 5,000 points po 'yon. So kung 5,000 points
less 1,500 points, magkano po yun? Ang nawawala po sa inyo. Ano po yun? 3,500 points. 3,500 points po, tita. Sa isang jade lang na pumasok. Every 1 point po equivalent sa piso. So, ibig sabihin, ang nailagyan ka lang ng team natin, nalagyan ka sa ilalim ng isang jade, supposed to be 5,000 pesos yung nakaabang na income sa'yo. Ang mangyayari, matatapon po yun dahil gold ka po, matatapon po yun, 3,500 yung matatapon, 1,500 points lang yung papasok sa'yo. Yung nakaabang sa'yo, 1,500 pesos lang. So, sayang naman po yung 3,500 na natapon. Paano po, balikan ko po yung kanina, mga mentors, tandaan niyo po ito. Paano po kung nailagyan ka sa loob ng isang taon o sa loob ng 3 months ng 100 na jade sa ilalim nyo po? Na nangyayari na po sa mga leaders namin or sa mga mentors namin dito. Imagine niyo po 100 na 3,500 po ang mawawala sa inyo. Magkano po yun? Alam niyo po ba kung magkano yun? Ang nawala po sa inyo, 350,000. Kasi po, ang inavail nyo lang yung gold, yung 44,800. Ang sinabi ko pa lang po, 100. Paano kung sa loob ng 2 taon o 3 taon ay 1,000 jade po ang pumasok sa grupo natin na nailagay sa ilalim ng organization mo? Alam niyo po ba kung ano yung nawawala po sa inyo? 3.5 million. Nasusundan nyo, mentors? Ganun po yung pag-aano ha, mga mentors ha. I hope na nagigets nyo yung idea. Di ko lang nasusulat, no? Sayang kung nakikita nyo tong pinakaano ko. Yan, may ganito ako. Yan, oh, sinusulat ko siya kapag nagko-close ako ng deal. Ganyan. So, kailangan i-times mo sa 100, i-times mo sa 1,000. Yan, para makita niya ng mas malakihan na kung ano yung nawawala sa kanya. Para, kumbaga, ang tao kasi ganun kailangan medyo maramdaman nila kung ano yung matatalo sa kanila kapag yun yung kukunin nilang package. So, kapag naramdaman nila yun, yung pain na ganon, pwede mo sila talagang ma-upsell. Lalo kung meron naman talaga yung pera or meron talaga siyang credit card na magagamit. Okay, nasundan niyo po, mentors? Ganun po siya, ano po yung package. Tapos pag in-upsell mo na ganyan, 'di ba? Um, tatanungin mo na ngayon, itatanong mo na ngayon, ano po ba yung mode of payment? Yan. Ano yung kasunod? Pagka-upsell, mode of payment na po. Ano, paano po kayo mag-a-avail nung package na sinabi nyo? Halimbawa, paano po kayo mag-a-avail ng Jade? Via credit card po ba? Or via cash na ibabayad natin sa office? Or kung kausap mo yun online, or ipaprocess po ba natin online sa bangko ng company? I-ano nyo po yan tawag dyan, i-put emphasis nyo rin po yan yung sa bank ng company. Or magpa-process po ba tayo, magbabayad po tayo ng cash sa office, sa IAM office. Para ma-emphasize, mentors, na you are building trust. Kasi it's one way of building trust na hindi mo hahawakan, mentors mahalaga to, tandaan niyo po ito, na hindi mo hahawakan yung pera niya. Okay? Building trust. Inaano mo dun sa bank account ng company at dun um, sa mismong IAM office. Nasasama mo siya na magbabayad siya dun na hindi sa'yo dadaan yung pera na dun mo ibabayad. Okay po, mentors? No? Ganun po siya.
So, yun po, itanong mo, mode of payment. Via credit card po ba? Via cash po? Or i-online banking transfer po natin sa bank ng company? Yan, yun po yung mode of payment. So, kung ano man ulit, okay, sige, go po tita. Yan po yung ano natin. Ito po yung sa dulo. May mga iba't ibang choices depende sa confidence mo. Ito po yung isang choice. Yung isang choice po, tita, simulan na ba natin ngayon? Ito po, yung kapag ganun ka ka-confident na kaya niya magsimula ngayon. Ano tita, simulan na ba natin ngayon? Nandito lang naman tayo sa Cubao. Punta na po ba tayo sa Green Hills para i-process na po natin? Kasi sabi niyo po credit card. Mag-swipe na po ba tayo sa office para makuha niyo na rin po yung package? 'Di ba? At makapagsimula na po tayo ngayon. Yun po yung isa. Ano po yung isang question? Ito yung medyo nahihiya pa. Ito yung medyo nahihiya pa na question. Oh, yung question na isa, kailan natin sisimulan, tita? Ngayon na po ba o bukas? Kailangan may choices. Basta lagi nyo lang lagyan ng choices. Ngayon na po ba or bukas? O lalo ngayon, mga mentors, may promo. Gamitin nyo po yan. Diba? Ano po, kailan po natin ipaprocess? Kasi may 3 days promo lang po tayo. Bukas na po ba? O sa Sabado po? Ganon, mentors. Ayun po yung pagpipilian. Tapos, yun po. Tapos, kung ano man yung sasabihin niya, halimbawa, sinabi niya, mga mentor, sinabi niya, okay lang ba next month na ako mag-a-avail ng package? Yan, di ba? Minsan, ganyan yung sinasabi, o kaya sa sahod na, sa 30 na, ganyan, o kaya next year na. 'Di ba? Yung next month kasi next year na din, 'di ba? Next year na ako mag-a-avail, sa February na, sa March na, or kung kailan man. Kasi dun pa ako magkakapera eh. Okay naman yon, Tita Karina. Yan, tandaan niyo po ito, mens mga mentors Kasi naka-off cam po, hindi ko alam kung napapakinggan niyo ako ng matama. Kailangan po kasi matama niyo 'tong napapakinggan, 'no? So, Tita Karina, wala naman pong problema do'n na magjo-join po kayo next month. Kaso po, eto, number 1 yung spillover. Spillover. Wala naman po problema na magjo-join kayo next month. Pero, ang masasayang po kasi dito, unang-una, yung spillover. Halimbawa po, ito po kayo, 'di ba? 'Pag ngayong buwan po ay may pumasok na 50 po dito sa line na 'to, or 100, or mga tao sa ilalim na 'to, ilang points po 'yun? Napakaraming points po nun. Halimbawa po, 10 jade po yung pumasok, or ilang silver po, or ganito. Halimbawa, pwede mo siyang kumpyutan Halimbawa, 10 jade po yun. 5,000 points, 5,000 times 10, 50,000 pesos po yung mawawala sa inyo pag hindi po kayo nag-join agad. 'Di ba? Kasi okay naman po yon, walang problema na magjo-join kayo next month. Pero ang masasayang po, unang-una yung spillover, at the same time, yung time na sana kumikita ka na ngayon pa lang. Yung time na sana ngayon pa lang, pwede ka nang makabawi na rin ang puhunan mo ngayong month. May chance ka na pong kumita. At the same time, meron po kasing dalawang question. Ito po, tandaan niyo po ito. Maganda po ito. At the same time, meron po kasing dalawang question na madalas itatanong ng mga prospect natin, tita, once na nag-invite ka na sa negosyo natin. Alam niyo po ba kung ano yun? Yung una po, ano po yung package na inavail nyo? At yung pangalawang question, kailan po kayo nag-join? Crucial po yan, tita. Kasi kung ano po yung package na inavail nyo, yan din po yung kokopyahin nila. At kung kailan din po kayo nag-join, ganun din po sila. Kasi yung business po natin is copy business.
kokopyahin ka po nila. Kasi ang tiwala po ng mga prospect natin, although kahit gaano kagaling yung nagpe-present, ang tiwala po ng mga prospect natin, nasa inyo po, sa nag-iimbita. Kaya ganun po ka-crucial yung package na ina-avail natin at kailan po kayo nag-join. Kasi halimbawa, may na-invite po kayong prospect, tita. Nung tinanong kanya, ano yung package na in-avail mo? Silver. Kahit gusto niya pong mag-jade, magsi-silver na lang din po yun. Kadalasan. Kasi kagayahin ka po niya. Ganun po yun. Tapos yung another thing, yung second, pag sinabi mo po, kailan ka ba nag-join? Ginawan ko pa kasi ng paraan eh. Pinag-isipan ko pa kasi. Kaya after 3 months pa ako nag-join. After 1 month pa ako nag-join. Kaya yung magiging prospect nyo po or yung iniimbita nyo po, ganun din po yun. Mag-iisip din, pag-iisipan niya din, or after 1 month pa po siya magjo-join. Nasundan nyo po? Kaya napakahalaga po na kung meron naman po, kung kaya naman po, join na po tayo agad. Gawan na po natin agad ng paraan. Lalong-lalo na po, eto ipapasok ko mga mentors, lalong-lalo na po, bukas po may promo po tayo. Once a year lang po yan nangyayari. Ngayon lang po yan, kaya napaka-bless nyo po kasi magkakaroon kayo ng promo, mas makakatipid po kayo. Na masisimulan nyo na yung negosyo, makakatipid pa po kayo. Mas malaki pa po yung income potential na makukuha nyo. Kasi po, halos doble po yung, yung product na makukuha ninyo. So, ganun siya, mentors, no? Nasusundan nyo. Medyo binabagalan ko lang kasi para lahat makakasunod. 'Di ba? Ayun po, ganun po ang pagko-close ng deal. Ayun na yun. Yun na, yun na iyon. Kumbaga, yun na yun ang mga sinasabi nating mga linyahan na kailangan, actually, napaplakado mo yun. Napapractice mo yon, napapractice mo sa bahay. Kasi kaya itong training ko na to, mga mentors, kung hindi mo to masyadong naintindihan or hindi ka nakaumpisa, panoorin mo po ito ng paulit-ulit. At isulat mo po sa notebook, mas maganda, isulat mo talaga sa notebook. Kung mas makakasunod ka sa ganun, mas mamememorize mo kung isusulat mo. Ganun po. Ganyan yung gagawin natin. Or, pakinggan mo na ang pakinggan. Halimbawa, every bago ka matulog, yan, pakinggan mo yung training na to, mentors. Ganun siya. Tapos, tandaan nyo kasi, mga mentors, ang trust kasi talaga ng nag-i-invite, ay nang ini-invite, ay nasa inviter, or yung nag-invite. Si mentor, halimbawa kami, in-invite nyo kami to present or nag-close tayo ng deal na ganyan sa coffee shop, sa mga VIP prospect nyo. As inviter, ang isa sa role mo, i-push. Kailangan mong i-push yung ini-invite mo. Kasi minsan ganito po, nangyayari po ito. Tandaan niyo po to eyes on me, mentors. Kino-close na namin yung deal, na-i-close na namin yung deal. Gusto ng tao, Jade. Minsan, eto po, nangyayari po ito. Minsan, ikaw na nag-invite, hindi mo pa siya napupush na kailangan niya lang din kasing marinig sa'yo. Halimbawa, Mentor Maria Lisa, yung guest mo, Jade. Jade yung kukunin niya. Kailangan niya lang din marinig sa'yo, Mentor Maria Lisa, yung word na, uy sis, okay yan, maganda talaga yung Jade. Sige, i-avail mo yan. Tutulungan kita dito. Yung word na yon, mens. Kailangan marinig yon nung inimbita sa nag-imbita. Kailangan niyang marinig yung tutulungan kita. Pero wag mong sabihin yun for the sake of closing lang Kumbaga, sinasabi mo yun na tutulungan mo siya, totoong tutulungan mo siya.
Mga mentors, talagang tulungan natin lalo naglalabas ng mga malalaking halaga. Tulungan po natin yung mga business partner po natin 'no. Mamaya pinag-ipunan niya pa yan ng matagal na panahon, alam niyo yun, mentors? Kaya mentors, yun po yung assurance na tutulungan mo siya. "Sige sis, okey yan, maganda yang jade, ano i-avail na natin ngayon." Kailangan maging push ka. As inviter, ikaw yung nag-invite, hindi na kasi yan ipu-push na nagko-closing nung mentor mo. Hindi kayang i-push yan ng mentor mo. Ang magpu-push talaga niyan or yung last push, ikaw. Kasi ang trust niya, ulitin ko, ang tiwala ng in-invite no or nung prospect, nung customer, nasa iyo. Nasa sa'yo as ikaw yung nag-imbita sa kanya. Nasa iyo ang tiwala niya. Kaya ibigay mo yung assurance na yon na, "Bro, sige go, simulan na natin ngayon. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Tutulungan kita dito sa negosyo na 'to." Okey? Nasusundan niyo, mentors? Basta 'pag winord mo yung tutulungan kita, make sure tutulungan mo talaga. Yun po, I hope na are you learning po dun sa pinaka-ano natin, closing the deal? Hindi na 'to yung closing the deal na sobrang napakahaba. At least ang nakikita niyo na po or yung sinasabi ko na po sa inyo, ito na po yung actual. Ito na po yung actual na sinasabi namin kapag nagko-close tayo ng deal. Maganda po ba? Okey po ba yung mga tips na nasasabi natin? Ta's eto i-insert ko lang 'to. Insert ko lang din kasi maliban sa pagko-close ng deal meron tayong mga objections, pero hindi ko na iisa-isahin. Bibigyan ko lang kayo ng pattern sa pagha-handle ng objection, 'di ba? Eto po yung isa sa pattern, eto yung isang pattern sa pagha-handle ng objection po. Eto po yung tinatawag na ta-ki-hwe. Pakilagay nga po sa ano, sa chat box. Sige nga kung naintindihan niyo ako kasi marami na pong naka-off cam, mga mentors. Kanina marami ng naka-on cam, nag-off cam po sila. Di ko po alam kung mapangit po ba ako or ano. Yeah. So, 'yan, kung kaya niyo po mag-on cam. Takikwe. Sige nga po, type niyo nga po sa chat box. Ito po, taki tsaka kwe. Eto po yung pattern. Sa para mas madali lang po. Isa po ito sa pattern ng pagha-handle ng objection. 'Yan, ayan. Napaka-complicated naman yung Takikwe mo, Mentor Karina. Pang-ano yan, pang-masteral yan, Sa'kin pang-ano lang, pang-kinder lang, eh. Ayan, Takikwe. Sa pagha-handle ng objection, eto kasi sa kalagitnaan ng pagko-close ng deal, hindi lahat smooth. Hindi laging smooth. Pero napakaliit lang ng percentage actually ng mga may objection, siguro mga 10% lang. Pero kailangan kasi mentors, handa ka. Kapag may objection, dapat handa ka. Ano po yan Taki-Kwe na yan? And actually bago yan 'no, napakasuwerte niyo, palakpakan niyo po yung sarili niyo. Ngayon niyo lang po siya maririnig. Kasi sa tagal-tagal ko nagte-training sa IAM, ayan, ngayon ko lang po yan binagsak, oh. Kaya yung mga umattend ng training ngayon napaka-bless niyo kasi narinig niyo 'to, 'di ba? Kaya ipasa niyo rin sa mga ka mga leaders niyo, 'di ba? 'Pag pinasa mo yan, hindi nila alam, kinopya mo lang. Pero galing na sila sa'yo, 'di ba? So yun, Takikwe. Balik na tayo diyan. Unang step sa pagha-handle ng objection, number one, ta, tanong. Yan. 'Pag nagha-handle ka ng objection, hindi mo kailangan kontrahin agad. Kailangan i-identify mo yung dahilan ng objection by asking question.
sa pagtatanong. Magtanong ka. Mamaya i-ano ko, elaborate ko to. Then second, ano yung key? Ano yung key? Ito, pinakamadali to sa lahat, pero karamihan yung ibabagsak po dito. Marami pong bumabagsak dito, although ito yung pinakamadaling step sa pag-handle ng objection, kinig. Kailangan mong pakinggan, no? Kaya may dalawa tayong tenga at isang bibig lang para mas makinig ka kaysa magsalita ka. Ginawa ng Diyos yung dalawa mong tenga para mas makinig ka kaysa magsalita ka. Kasi mas matututo ka at maririnig mo yung totoong reason ng objection nila kapag nakikinig ka. Mentors, pakinggan niyo pong mabuti. Then, the third one is kwento. Takikwe. Okay? Tanong, kinig, kwento. Yun, magkukwento ka po. You will handle or you will answer the objection by using stories, analogies, o kaya mga third-person testimony. Kaya ganun kahalaga na yung mga top mentors natin na may iba't ibang background, alam mo ang kwento. Kahit yung basic kwento lang. O sige nga, ano nga ako, magpa-example nga ako. Sample lang. O si Mentor May Sibulan. Anong background ni Mentor May Sibulan? Sige nga, chat nga po natin dyan sa chat box. Tingnan ko nga kung alam nyo. Anong background ni Mentor May Sibulan? Bago siya nag-IAM or bago siya pumasok sa multi-level marketing. Palagay nga po sa chat box. Specific, Mentor Vanessa. Ayan, yung mga iba. Diyan pa ba kayo? Baka ako na lang nagsasalita dito. Oh, ba't naging UP yan? Crystal PUP. Nag-iiba na, nag-iiba. Call center. Hindi. Si Mentor May, hindi na talaga nagtrabaho yan. Ayun mga mens ha. Makikita nyo mens. Yung mga ano natin. Kailangan alamin nyo. Intentional, alamin nyo po yung mga background ng mga top mentors. Actually, nasa presentation na rin yan. Pero dapat alam mo talaga. Alam mo. Si Mentor May, sige, isa-isayin ko para kahit papano, meron kayong idea. Mentor May Sibulan, siya po yung dating PUP graduate, PUP psychology graduate. Okay? Si Mentor May Sibulan po yun. Siya po yung cross-eye dati, cross-eye siya, duling, yung may pagkaduling yung eyes niya, nung sinisimulan niya yung multi-level marketing. Okay? Siya po yun, hindi na po siya nagtrabaho, nag-full-time na po siya sa ganitong industry. Si Mentor Marlon naman po, pakinggan niyo po mabuti Sa susunod, di mo na naman to alam. Pag tinanong ka na naman, halimbawa, tinanong ka, sino si Mentor Marlon Santos? Siya ba yung yung engineer? Hindi mo na alam. Si Mentor Marlon Santos naman, siya po yung high school graduate. Hindi na po siya nakapag-college. Siya po yun. No, high school graduate. Tapos bata pa lang siya, 16 years old pa lang siya kung hindi ako nagkakamali, na nakapag-start na siya sa ganitong business, no? Siya po yung tapos dapat alam mo rin kung ano yung na-achieve nila. Kung ano yung sasakyan, ano yung bahay, kahit papano, 'di ba? Kasi ano yun may bilang sa mga kwento mo yun kapag nagkukwento ka. Yung conviction nandun, yung details, tama as much as possible. Tapos si Mentor Catherine Policarpio, siya yung single mom. Siya yung single mom na nung bago niya sinimulan si IAM, meron siyang kalahating milyon na utang. Meron siyang kalahating milyon na utang kasi nagkaroon siya ng business before na dance studio na nalugi. Kaya meron siyang kalahating milyon na utang. Pero nung sinimulan niya si IAM, nangutang siya ulit.
para makapag-start dito. Gano'n siya, baon siya sa utang. 'Yun yung mga kwento mga mentors, Tapos alamin niyo na yung mga iba. Si Mentor Peach, ayun si Mentor Peach, oh, fine arts, graduate from UST, siya naman 'yon. Siya yung first Lamborghini achiever at yung bagong magkakaroon God willing next year ng ano, ng mansyon. Ng mansyon diyan sa isa sa prime location diyan sa South. Yan yung mga kailangan alam natin, mentors, So yun, Takikwe, balik na ako dito. Actually, ito na yung last na sasabihin ko sa inyo or itatakel ko para hindi na masyadong ma-over tayo. So number 1, 'di ba? Identify the reason of objection by asking question. Kasi ang unang step na to, mga mentor, sa strategy na to, simpleng-simple lang. Kailangan malaman mo lang yung ugat, yung tunay na ugat ng objection sa pamamagitan ng pagtatanong. Kailangan mo siyang itanong or yung sinasabi nga ni Mentor TJ, ididikit ko lang din, yung unbox. I-unbox mo yung mismong objection. Kasi minsan, for example, sinasabi niya, um, ano, ano, hindi ko masyadong nagustuhan o kaya medyo busy ako na gawin. Pero kailangan mong mai-unbox yun. Kasi minsan, hindi talaga yun yung totoong objection. Kaya kailangan mo magtanong, Bet, ano ba yung hindi mo nagustuhan doon sa presentation? Ano ba yung bakit mo nasabing mabibisi ka pag ginawa mo 'tong business or kung ano man, kailangan mo talagang magtanong para mai-unbox mo kasi kadalasan hindi talaga siya busy, hindi talaga hindi niya nagustuhan, kung hindi wala lang talaga siyang pera. Minsan gano'n, kadalasan gano'n na. Ito yung kadalasan talaga na objection, yung wala talaga siyang pera. Hindi niya lang masabi sa'yo, hindi niya lang honestly masabi na, "Wala akong pera, eh. Nagustuhan ko naman pero wala lang talaga akong pera." 'Yun yung pinaka-ano niya, objection niya, 'di ba, mga mens. Tapos, for example, 'di ba, tinanong niya, "Scam ba 'yan?" 'Yan, 'di ba? Ito yung example natin, "Scam kasi bro, scam ba 'yan? Scam ba yang ano?" Pero bihira na po ito 'no, hindi na ako wala na po talaga tayong naririnig na ganito. Pero at least for the sake of information na lang din, kailangan mo na lang din alamin. So, scam ba 'yan? O ano pong sasagutin niyo? Hindi mo sasabihin na ano, na, "Ay hindi, ito nga yung SEC namin 'no, ito nga yung BIR ano namin 'no, ito nga yung mga permit." Hindi gano'n. Hindi po gano'n yung pagha-handle ng objection, ulitin ko, Takikwe. 'Pag sinabi niya, "Scam ba 'yan?" Ibalik mo lang ulit yung tanong. Tanong ko lang, itanong mo lang ulit mga mentors, eto yung word, mentors. Curious lang ako. Bakit mo natanong na kung scam 'to? Curious lang ako. Ibalik mo lang sa kanya yung tinanong niya sa'yo. Minsan gano'n, kapag hindi mo alam yung isasagot minsan sa tanong, madalas itanong mo lang, ibalik mo lang yung tanong, ipasa mo sa kanya yung tanong. Curious lang ako, Tita Carina, bakit mo natanong kung scam 'to? Okey, 'yan yung ano. Tapos step 2, ano yung step 2, mentors? Key, kinig. Pakinggan mo, 'wag kang magsasalita, mentors. Ang pagha-handle ng objection hindi yung puro salita ng salita ng salita. Mas marami yung time na nakikinig ka. Ganyan ka lang, madali lang po makinig, ganyan ka lang po. "Ah, ganyan lang." Mentors, madali lang po makinig kasi yung iba nagsasalita pa yung prospect, sinasabayan, 'di ba? Hindi mo maririnig yung talagang objection nila. So, listen sa objection.
nila Mens. O, halimbawa, sinabi niya, ang sasabihin niya, halimbawa, sinabi niya, ang dami kasing nababalita sa TV ng mga scam eh. Oo, ayun pala, ayun pala yung dahilan niya bakit siya na na ano, yung parang narinig niya lang. Ibig sabihin narinig niya lang. Wala talaga siyang alam sa negosyo na 'to, 'no? So ayun. So 'pag ito na, third na, ano yung third na pattern natin? Kwento. Answer the objection by telling story or third party, 'di ba? O sasabihin mo, I understand Tita Karina. Sa totoo lang, nung unang pinakilala sa akin 'tong, business na 'to, ganyan din yung naisip ko. Eto ano rin 'to, parang pattern rin siya ng feel, felt, found, 'no? Feel, felt, found yung nakikisimpatya ka sa kanya, yung parang gano'n. I understand, I fully understand, ganyan. Pinakita sa akin yung business na 'to, ganyan din yung naisip ko at akala ko scam din 'to. Ang dami din kasing nadidinig sa mga balita na madami nga daw yung na sumusulpot na mga scam. 'Yan, 'di ba? Kailangan ano yung word, makisimpatya ka, 'di ba? Na parehas kayo ng concern, i-match mo, okey? Eto na yung term, after nung I understand, pero eto po yung mga pattern. Pero na-realize ko, usually ganun lang, I understand, pero na-realize ko, 'di ba? Pero na-realize ko na wala naman palang mawawala. Kung titignan at aaralin kong mabuti kung totoo ba ito, malay ko ba kung totoo ito, 'di ba? So, kaya ayun na, mentors, ulit, I understand. Tapos pero na-realize ko, yung huli, call to action. Na-realize, call to action. Ano yung call to action? Kaya ang ginawa ko, inaral kong maigi kung scam ba 'to, yung business na 'to o hindi. Buti na lang inaral ko dahil kung hindi, hindi sana ako kumikita ngayon. 'Di ba? Tapos eto pa yung isa, yung analogy. Eto yung part na analogy, yung kanina kwento lang na style na galing sa'yo. For example, sa'yo yung kwento. Eto yung isang style, analogy. I understand you, Tita Karina. Sa totoo lang, noong unang pinakita sa akin 'tong business na 'to, ganyan din yung naisip ko at akala ko. Akala ko scam 'to. Ang dami ko din kasing nadidinig na mga balita na madami nga daw sumusulpot na mga scam. Pero na-realize ko, Mensa, pakinggan niyo lang 'to ng pakinggan para maano niyo yung pattern. Pero na-realize ko na wala naman pala talagang mawawala kung titignan at aaralin ko mabuti kung totoo ba ito. Malay ko ba kung totoo. Kaya ang ginawa ko, inaral ko maigi kung scam ba yung business o hindi. Kasi natutunan ko na meron pala talagang scam, ito yung analogy na tinatawag. Natutunan ko na meron pala talagang mga scam, pero meron din pala talagang mga legal at totoong business opportunity. Na-realize ko din na may mga scam naman talaga kahit anong industriya pa. 'Di ba, tita? Merong may scammer na travel agency, may scammer na booker, may scammer na employment agency, may scammer na abogado, may scammer na doktor, may scammer na relihiyon. Sa mga pulis na mga tiwali, pero may mga tapat din, 'di ba? Sa gobyerno nga, kahit may tapat, may mga kurakot pa din. So, ganun din dito sa multi-level marketing. May mga scam po, pero meron naman talagang legal at totoo. Oh. So, ganun siya mga mentors, ganun yung idea na ayun yung analogy na pinapakita mo na na parang ina-agree-han mo siya na merong scam pero na-realize ko ano sa lahat naman pala ng industriya may mga scam, 'di ba? May mga scam. Pero ito po maganda, yung business natin makakasigurado ka hindi 'to scam, kasi nandito po si Tulfo.
Dito po si Heart Evangelista, 'di ba? Makikita niyo na po sa EDSA, sa mga EDSA, 'di ba? Sa mga billboard natin diyan nagkalat. Hindi na po talaga scam. Hindi na po talaga question kung scam ito o hindi. Mga gano'n, mga mentors Taki Kwe. So gano'n ulit, busy ako. Halimbawa, ang tanong niya, ang prospect, ito yung objection niya, busy ako. Oh, question ka ulit, anong ibig mong sabihin na busy ka? Kaya kung anong ibig mong sabihin doon? O halimbawa sabi ni prospect, "Busy kasi ako sa trabaho, wala akong oras para gawin 'to, eh." Eto ulit, 'di ba yun yung pinakinggan mo, kwento. Eto ulit, alam mo naintindihan kita. Feel, felt, found. Naiintindihan kita. Ayun lagi, alam mo naintindihan kita. Naintindihan kita tita. Alam mo naintindihan kita. Ayun lagi yung umpisa kapag magsasagot ka ng objection. So, naintindihan kita. Sa totoo lang, feel, 'di ba naintindihan? Felt, eto yung past na naramdaman mo, yung sa'yo, own experience mo. So, sa totoo lang, nung una kong nakita 'tong business na 'to, ganyan na ganyan din ako. Nagtatrabaho kasi ako, at sobrang busy ko din. Pero alam mo ba kung ano yung na-realize ko kaya ako ginagawa 'to ngayong business na 'to? O sasabihin niya, "Ano yun?" Na-realize ko na busy lang pala ako na payamanin yung boss ko. Mga ganyan. Eto iba-iba po, depende po sa gusto mo. Sa sobrang busy ko na payamanin yung boss ko, wala na akong time para sa pamilya ko at para abutin yung mga sariling pangarap ko, okey? Na-realize ko na yung mga mayayaman kaya yumayaman ay dahil ginagamit nila yung oras nila at yung oras ng ibang tao para payamanin yung sarili nila. Ginagamit nila yung oras nila para abutin din yung mga pangarap nila. Pero karamihan ng tao, ginagamit nila ang oras nila para payamanin ng ibang tao. Busy silang magtrabaho ng 8 to 10 hours para payamanin yung boss nila. Oh, tapos tanungin mo, "Ilang taon ka na, Tita Karina?" Halimbawa sabi sabi ng prospect mo, 32, sample lang, 32 lang si Mentor Karina. Tatanungin lang kita, gusto mo bang habang buhay kang maging busy? Tanong lang, tatanungin lang kita, gusto gusto mo bang habang buhay kang maging busy at ilaan ang oras mo para payamanin ng ibang tao, imbis na payamanin ang sarili mo, imbis na abutin yung mga pangarap mo? Hindi. Sasagutin ng prospect, hindi. Ayun, mga mentors, "Uy, hindi pala, eh, ga gawin na natin 'tong I am." Kasi kung busy ka, kaya kung busy ka, good news, mas kailangan mo 'tong gawin. Kasi para sa susunod hindi ka na maging busy. Para sa susunod mas marami ka ng oras sa pamilya mo. Kasi 'pag sinabay mo 'tong I am, dinagdag mo 'to sa trabaho mo, sa susunod puwede ka na makapag-retire ng maaga. 'Pag kumikita na ka na ng malaki dito, sabihin na natin nagkakalahating milyon ka, mas magkakaroon ka na, hindi ka na magkakaroon ka na ng maraming oras sa pamilya mo. Okey, nasusundan niyo po? 'Di ko na iisa-isahin lahat ng objection, basta gano'n lang po yung pattern. Tanong, makinig, magkuwento. Kaya ulitin ko, gano'n kahalaga na dapat alam mo yung mga kwento ng mga mentors natin sa labas. Alamin niyo po, kahit mga basic lang, 'di naman kailangan pang MMK na alam mo lahat. Okey, mentors, nasusundan niyo? May natutunan po ba kayo ngayon? Nasayang po ba yung araw niyo ngayon? Yung mga hindi po nakapag-start nung pinakaumpisa i-replay niyo po itong training natin na 'to. So, I hope natuto po kayo, and kung okey lang mga mentors, i-apply po natin kung ano yung natutunan natin. Mag-practice po tayo
para magaling kang closer, para magaling kang mag-close ng deal, kailangan mag-practice. At the same time, kailangan i-practice mo na araw-araw nagko-close ka talaga ng deal. Dun ka po gagaling sa consistency. Dun ka po gagaling sa pag inuulit-ulit mo pong ginagawa yung negosyo. Yung mga skill natin, yung pagpo-prospect, yung pag-i-invite, pagpe-present, pag-closing, pagpa-follow up, yun po. Kailangan po natin talaga yun na i-practice, i-apply po natin. Wag lang po umattend po kayo ng training, after ng training na to, hindi nyo siya i-apply. Sayang naman yung attend mo sa training na to. Sayang naman yung kaalaman na, na meron ka sana pero hindi mo mai-apply sa labas. Kasi tandaan nyo mentors, ang totoong laban wala sa loob ng Zoom na to. Wala sa loob ng training natin. Ang totoong laban sa labas. Doon sa time na walang nakakakita sa'yo, doon sa time na hindi ka nakikita ng mentor mo, doon sa mga oras na ikaw lang na nakakakita sa sarili mo, kung ina-apply mo ba o hindi. Nandun yung totoong laban, mentors. Alam mo yan, mens. Alam mo yan, mens, kung ina-apply mo hindi. Kaya, mentors, magto-2025 na, i-apply na natin. Okay po? Lahat ng natututunan natin, mentors, apply agad natin. Matuto tayong, kasi ang kaibahan ng mga nagiging successful sa ganitong negosyo at hindi nagiging successful, sila po yung mabibilis mag-apply ng natutunan. So, kung gusto mo maging successful, anong gagawin? I-apply mo lang po agad. Kailangan agad. Kasi ano po yan, mangangalawang ka po niyan. Mapapanis po yan, mentors. Kailangan nating i-apply. Application is the key, mentors. Kailangan nating mag-apply. Tapos kung okay lang, mentors, mamaya po sa ating GC, para po mas ma-encourage natin na umattend yung iba, every team day natin, lagay po tayo ng pinaka na-realize natin or pinaka tumatak po sa atin dun sa GC natin. Okay po ba yun? Dapat makakita po ako ng 15 na na natutunan doon sa GC. Kasi after kong sasabihin to or after sinasabi ni Mentor Liovi nung nakaraan, lahat nag-aano dito sa chat box, opo, opo. Pero pagdating na sa GC, tatatlo lang. Tatlo lang. Imaginein mo napakasimple lang nun. Ilalagay mo lang kung ano yung tumatak sa'yo, kahit one-liner yan or three-liner na ilalagay mo sa GC. Hindi mo na-apply. Paano pa kaya itong pag-close ng deal kung ia-apply mo? Kasi ang pag-a-apply, mentors, ano rin yan habit yan. So kapag nakakasanayan mong hindi ka nag-a-apply ng mga instruction, ng mga natututunan or ng mga sinasabi, makakasanayan mo yun. Makakasanayan mo yun. Mas madali maglagay ng comment sa GC kaysa i-apply yung close ng deal. Okay? Mamaya, mensa, makita sana natin yung 15 na magsasabi ng ng natutunan nila or yung mga na-realize nila. Tapos, before I end, actually tapos na po yung training ko. I hope marami po tayong natutunan. Paalala ko lang ulit, baka hindi pa nakikita ng iba, i-maximize po natin yung promo natin ngayong 3 days. December 20, 21, and 22. Mentors, massive follow-up. Massive follow-up. Dapat ngayong gabi, bago po kayo matulog, mag-follow up na rin po kayo. Huwag na pong pahintayin pa, ay may 3 days pa naman. Sa ano na ako mag-PPM sa mga nakausap ko? Sa Sabado na. O, procrastination na naman yun. Attitude ng mga, attitude ng mga hindi successful yun, mentors yung nagpo-procrastinate. Kailangan ngayon na. After ng training na to, follow up na po tayo ng mga nakakausap natin. Sige na, Lexi. Yes, Lexi. Okay. Ang kulit ng anak ko eh. So, yun po.
follow up po tayo nung sa buy one take one. 'Di ba na nag-send na rin po ako nung ano nung script na i-type na siya, kinopya ko lang din yun dun sa isang GC. Ayun po, i-send nyo lang po yun. Lagyan mo lang ng personalization. Halimbawa, yung ano mo, dagdag ko lang to kasi syempre meron tayong promo. So, sis, halimbawa, ang pangalan niya, Maria, kaya Mary. Sis Mary, tamang-tama, ito na yung hinihintay mo. Tapos send mo ngayon yung promo. Oo, ganun lang. Ganun lang ulit, doon sa isa mong ipa-follow up. Bro Maki, ngayon na yung time para mag-join. Tapos send mo na. Send mo yung promo. Send mo lang. Kailangan mo lang talaga isend. Lahat ng nakausap nyo po, isend. Sige na, nak. Nagme-mentor si Mama. Kulit talaga naman ako na to eh. Oh yeah, pizza. Nagugutom na nga ako eh. Ayun. Ayun, Mens. Isend lang natin yon. Ganun lang po pagpa-follow up. Tapos kung kaya po nating i-video call, maganda din yon. Yung tawagan mo talaga. Kung kaya mo, mas maganda din. I-send nyo po. Copy-paste nyo lang po yun, isa-isa. Pero dapat i-personalize natin. Sundan nyo po. Ganun lang yung gagawin natin. Follow up lang ng follow up. Tapos kung kaya pa pong, meron pa kasi tayong 3 days. Kung kaya pang i-share yung business, ihabol na. Baka may mga tao pa tayong hindi na sharean or mga user, mga mentors, di ba? May mga buyer po tayo. It's high time na yung mga buyer natin, i-offer na po natin tong may promo. 'Di ba? Uy, 'di ba palagi kang bumibili sa akin para hindi na ako kumita. Mag-avail ka na lang ng package, tamang-tama may promo tayo ngayon, no? Ayan, no? Doble yung babalik sa yung produkto. Para mas makakatipid ka, ginagamit mo rin naman yung product. So, ikaw din yung gagamit ng product. Mas sulit pa. Ako nga, yung nag-join ako, wala akong promo eh. Ikaw, sobrang bless mo. Meron kang opportunity maka-join ng may promo. Pwede mo rin gawing business. Ganun, Mensa. Casual lang. Alam nyo yun, mga mentors, alam nyo yung parang, minsan, di ba, may mga sale? Alam nyo, may mga sale sa SM? Yung todo-todo ka makaano sa mga kaibigan mo, uy, bes, alam mo ba, bes? Ano, buy one, take one sa ano ngayon? Dun sa, ano, yung sa paborito nating bag. Dun sa SM. Buy one, take one, bes. Tara, punta tayo bukas. Di ba ganun ka? Excited ka? May kinikita ka ba dun? May kikitain ka ba, Mentor Maria Lisa? Di ba ganun tayo? Wala. Oh, wala Long ka day pa. makikita. O kaya minsan 'di ba showing yung halimbawa yung Hello Love Again nung nakaraan. Uy bes, grabe, bukas showing na yung Hello Love Again. Ganyan, ganyan. 'Di ba pinopromote mo? Wala ka namang kinikita. Dapat itong promo natin, the more na i-promote natin, kung konti lang tulog natin para mag-follow up, be it. Nasa sa inyo po. Mas maraming ma-follow up, mas malaki po yung chance na marami kang pay-in ngayong promo. I-maximize nyo po. Ngayong mga promo po na to, nagmi-million sales po talaga everyday. Dahil dyan sa promo, i-maximize talaga natin. Kasi imagine niyo yung Jade, 400,000 worth of products. Pag kinumputan mo po yung prospect mo dyan, 400,000 plus 300,000 pa na just for you. Nakapag 300,000 ka, magkano po yun? 700K? Yung nilabas mo, sa'yo na lang. Yung product mo, sa'yo na lang kung gusto. Babalik din naman puhunan, di ba? Yung kalahati, pwedeng ganun, no? Yung kalahati, gamitin mo. Yung kalahati, ibenta mo. Di ba? Balik yung puhunan. Basta sobrang sulit ng promo natin ngayon. So, i-maximize po natin. Tapos, God willing, tignan ko kung may mga libre tomorrow or sa isang araw. Kung may mga libre kasi kami hindi no? Nataon naman yung promo sa church gathering namin. May church gathering kami bukas. Kaya gusto ko sanang i-offer na mag-IBP, ganyan. Pero tignan po natin kung may magkaroon tayo ng mga IBP ngayong Friday at Sabado para pwede pa po tayo mag-invite. Pero sabi ko nga,
i-follow up na po natin yung mga buyer natin, i-follow up na po natin yung mga napresentan. Huwag po natin sayangin yung oras na hinayaan lang natin na hindi tayo nag-follow up. Nag-post lang tayo at hinihintay na lang natin yung prospect na mag-PM sa atin. Hindi po ganun. Mag-post ka, papansin ka ng papansin ngayon dahil promo. At the same time, mag-ano ka po, kung kaya mo nga mag-live, mas maganda mag-live. Mentor Maria Lisa, di ba, mahilig ka mag-live. Mag-live ka. Ipakita mo, oy, promo ngayon namin sa I Am Worldwide. Sobrang sulit ng ano, di ba? I-live mo. Mga mentors, i-live natin. Ayun lang mga mentors, I hope na tuto po kayo at hindi ko po nasayang yung oras nyo. God willing po, next Thursday. Ano pa ba yung Thursday next week? Baka mga si Mentor Liovi na ang toka natin yan. Kasi kami po muna, no? Wait lang. Oh, 26. December 26. Baka yung mga iba puyat ha. Attend pa rin po kayo ng team day sa December 26. Kasi wala pa po tayo sa reaping time. Kailangan pa po natin mag-grind. Wag na po natin hintayin yung 2025 para magsipag. Kailangan ngayon na. Kailangan ngayon na po tayo magsipag ha, mga mentors, para hindi po masayang yung araw. Kumbaga, nakaano ka na, nakabuelo ka na bago pa mag 2025. Hindi na kailangan ng, kumbaga yung resolution mo next year pa, ngayon na. Ngayon mo na simulan yung resolution no, 'di ba? Mga mentors. Tapos, on cam na po tayo dahil tapos na po yung ating training. Maraming salamat po. I am Mentor Ivan. I am worldwide. To God be the glory, everyone. So, on cam po, mga mentors. Ano pa po sasabay? Yan. Yun naman pala, ang gaganda at ang gagwapo naman pala ng mga mentors natin eh. Bakit ba tinatago yan sa mga camera? Okay, game. Okay, one. Wait lang. 1, 2, 3. Mentor Raymond, Mentor Gia, Mentor Gloria. Yan, baka habol kayo, Mentor Liovi. 1, 2, 3. Smile, mentors. I am sign. Yan. Tapos isa pa po. Para may dalawa. Ano naman, para iba naman, heart. Para may iba. Oh, yan. Heart. Ay, hindi. Heart na masaya. Pinahirapan eh. Oh, ganyan. Heart na masaya. Parang hirap pala. Ah, ay, wait lang. Hintayin ko yan si Mentor Gia. Love ko yan si Mentor Gia eh. Kaya hintayin natin. Oh, Mentor Gia, heart na. Heart na masaya. 1, 2, 3, go. Yan. Ayun lang, mentors. Maraming salamat. Bye! Mentor Karina, Mentor Liovi, Mentor Vanessa, Mentor Michael. Bye po, Mentor. Grabe yung pangalan mo pala. Course. Ito talaga ang totoo mong pangalan. Baksa Maria Corazon. Kaya hindi kita nakilala kanina eh. Mentor Maria Liza, Mentor Course na lang, napakahirap ng name mo. Mentor Christina, Mentor Bye po. Mentor Marshall, Mentor Miriam, Bye Mentor po. Dolly, Mentor Gia, Mentor Raymond, Mentor Gloria. Bye po, mentors. Salamat.